Pagod ka na bang gumising ng 2, 3 o kahit 4 na beses tuwing gabi para lang gumamit ng banyo? Pakiramdam mo ba ay hindi ka kailanman nakakakuha ng buo at mahimbing na pahinga dahil hindi ka pinapatulog ng iyong pantog? Kung tumatango ka, mayroon akong magandang balita. Hindi mo kailangang mamuhay ng ganito. Ang 3 simpleng ehersisyo na ipapakita ko sa iyo ay makakatulong upang matigil ang mga pagbangong ito sa gabi o mapababa ng malaki ang bilang nito simula ngayong gabi. Narito ang sekreto na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang problema ay kadalasang hindi ang iyong pantog. Ito ay ang naipong likido sa iyong mga binti. Ngayong araw ay palalabasin natin ang likidong iyan. Bago ka pa man pumunta sa kama, magbibilang tayo pababa ng 3 partikular na galaw na epektibo para sa halos lahat ng tao. At manatili kayo sa akin dahil pagkatapos ng mga ehersisyo, bibigyan ko kayo ng isang sekretong pamamaraan na tinatawag na double voiding o dobling pag-ihi na maaring magdoble ng inyong mga resulta kaagad. Magsimula na tayo. Magsimula tayo sa ehersisyo bilang 3 ang foot roller. Ginagawa natin ito ng nakaupo. Kukuha ka ng isang simpleng bola ng tennis. Ilagay ito sa ilalim ng talampakan ng iyong paa. Ngayon magbigay ng kaunting diin at igulong lamang ito nang pabalik-balik mula sa iyong sakong hanggang sa iyong mga daliri sa paa. Bakit natin ito ginagawa? Ang iyong mga paa ay puno ng mga nerve endings. Sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga ito, nagpapadala tayo ng senyales pataas sa iyong binti upang i-relax ang fascia at ang mga kalamnan. Ginagising nito ang sirkulasyon ng dugo upang masimulan nating ilabas ang likidong iyon. Pro tip: kung pakiramdam mo ay masyadong malambot ang bola ng tennis, inirekomenda ko talagang gumamit ng matigas na bolang goma para sa aso. Mabibili mo ito sa anumang pet store. Mas matigas ang mga ito at talagang natatamaan ang mga naninigas na bahagi. Ngayon, kung wala kang bola, huwag mag-alala. Pumunta sa iyong kusina at kumuha ng karaniwang bote ng tubig. Siguraduhing mahigpit ang takip. Ilagay ito sa ilalim ng iyong paa at igulong ng pabalik-balik. Gumagana ito ng halos kasing husay ng bola. Gawin ito ng humigit kumulang 45 segundo hanggang 1 minuto sa bawat paa. Mararamdaman mo ang agarang pagkawala ng tensyon. Dumako naman tayo sa ehersisyo bilang 2 ang chair squat. Ngayon, huwag mong hayaang takutin ka ng salitang squat. Ginagamit natin ang malalaking kalamnan sa iyong mga hita para magsilbing bomba. Kapag nag-contract o nanigas ang mga malalaking kalamnang ito, pinipiga ng mga ito ang mga ugat at itinutulak ang dugo at likido pabalik sa iyong puso at mga bato kidneys bago ka matulog. Tumayo sa harap ng isang upuan na ang mga paa ay kasing lawak ng mga balikat. Panatilihing nakataas ang iyong dibdib at dahan-dahang umupo hanggang sa bahagyang sumayad ang iyong puwitan sa upuan. Pagkatapos ay tumayo muli, tingnang mabuti ang tamang forma rito. Pansinin kung paano nagsisimula ang galaw. Bago pa man gumalaw ang mga binti, ang mga braso ay nakaunat ng diretso sa harap pantay sa sahig. Ito ay napakahalaga. Ang iyong mga braso ay nagsisilbing panimbang, pinapanatili ang iyong timbang sa harap upang makaramdam ka ng buong katatagan at kaligtasan. Ngayon, panoorin ang mismong galaw. Hindi ito basta pagbagsak lang sa upuan. Ang pagbaba ay ganap na kontrolado, dahan-dahang inaabot ang likod gamit ang mga balakang. Panoorin mo rito. Isang bahagyang pagdampi lamang sa upuan. Walang pagpapahinga, isang magaang pagdampi lamang na sinusundan ng agarang pagtulak paitaas gamit ang mga sakong. Ang ritmong iyon ng pagdampi at pag-angat ay nagpapanatiling aktibo sa mga kalamnan sa buong oras na nagsisilbing isang malakas na bomba para sa iyong sirkulasyon. 1, 2, 3. Banayad, kontrolado at may ritmo. Gayunpaman, kung mayroon kang mahinang mga tuhod o pakiramdam mo ay hindi ka matatag, narito ang binagong bersyon. Ito ang gusto kong gawin mo kung nagsisimula ka pa lamang. Una, kumuha ng makapal na unan at ilagay ito sa upuan. Nagdaragdag ito ng taas upang hindi mo kailangang bumaba ng masyadong malalim.
Pangalawa, maglagay ng isa pang matibay na upuan sa mismong harapan mo na ang sandalan ay nakaharap sa iyo. Gamitin ito bilang suporta. Hawakan ito ng bahagya. Umupo patalikod, idampi ang puwitan sa unan at gamitin ang iyong mga binti upang itulak ang sarili pabalik sa pagtayo. Gumawa ng 10 hanggang 12 na pag-uulit ng maayos at mabagal. Literal mong binobomba ang likido palabas sa iyong mga binti sa bawat pag-uulit. At ngayon ay dumating na tayo sa ehersisyo bilang isa. Ito ang hari ng lahat ng ehersisyo para sa nokturya. Ito ang posisyong legs up the wall o pagtataas ng binti sa dingding. Ngunit hindi lang tayo basta hihiga roon. Gagamit tayo ng isang advanced protocol na binubuo ng 5 partikular na hakbang. Hakbang 1 ang tamang posisyon. Una, kailangan nating bumuo ng perpektong pundasyon. Humiga ng patihaya. Maaari mo itong gawin sa isang yoga mat sa sahig o direkta sa iyong kama kung matibay ang headboard o dingding. Ngayon, dalhin ang iyong mga tuhod sa humigit kumulang 90 degree na anggulo at ilapat ng patag ang iyong mga paa sa dingding. Narito ang pinakamahalagang detalye na madalas pinagkakamali ng karamihan. Hindi mo kailangang idiin ng mahigpit ang iyong balakang sa dingding. Kung masyado kang malapit, makakaramdam ka ng paninikip at sakit sa iyong hamstrings at aangat ang iyong ibabang likod mula sa sahig. Hindi natin iyon gusto. Gusto kong iusog mo ang iyong mga balakang pabalik sa isang komportableng distansya. Ang iyong mga hita at binti ay dapat bumuo ng isang nakaka-relax na hugis ng upuan. Kailangan mong maging ganap na komportable habang nakahiga roon na ang iyong likod ay nakarelax. Hakbang 2, wall calf activation o pag-aktiba ng kalamnan ng binti sa dingding. Ngayong nakapwesto na tayo, gigisingin natin ang ikalawang puso, ang mga kalamnan ng iyong binti calves. Sa posisyong ito, panatilihing nakadiin ng mahigpit ang iyong mga daliri sa paa at ang unahang bahagi ng iyong talampakan sa dingding. Ngayon, dahan-dahang iangat ang iyong mga sakong mula sa dingding, pinipiga ang kalamnan ng binti na iyon at pagkatapos ay idiin itong muli ng mahigpit pabalik. Isipin mo ito na parang isang mano-manong bomba. Kapag inangat mo ang sakong, pinipiga mo ang mga ugat sa pinakaloob ng kalamnan. Kapag ibinaba mo ang sakong, muling napupuno ang mga ugat. Mano-mano nating tinutulak palabas ang naipong likidong iyon. Gawin natin ito ng isa-isa upang talaga makapag-focus sa paghilab. Kaliwang sakong pataas at pababa. Kanang sakong pataas at pababa. Huwag magmadali. Gagawin natin ang 10 pag-uulit sa bawat panig. Sa bawat pag-uulit, isipin na itinutulak mo ang likido palabas mula sa iyong bukong-bukong at pinapadala ito pataas patungo sa iyong katawan. Hakbang 3, ang figure 4 massage. Napakagaling ng susunod na hakbang na ito dahil gumagamit ito ng leverage o panimbang para maabot ang malalalim na kalamnan. Kunin ang iyong kanang bukong-bukong at ipatong ito sa ibabaw ng iyong kaliwang tuhod. Ang iyong kaliwang paa ay mananatili sa dingding para sa suporta. Makikita mo ngayon na ang iyong mga binti ay bumubuo ng hugis ng numerong 4. Ang posisyong ito ay ganap na nagpaparelax sa kalamnan ng kanang binti kaya't nagiging malambot at madaling masahihin. Gamit ang 2 kamay, hawakan ang iyong kanang binti calf. Magsasagawa tayo ng isang flushing massage o masaheng nagpapalabas ng likido. Magsimula sa Achilles tendon malapit sa sakong at mahigpit na ihagod ng iyong mga kamay pababa sa binti patungo sa likod ng iyong tuhod. Palagi tayo nagmamasahe patungo sa direksyon ng puso, hindi kailanman palayo rito. Physical nating ginagabayan ng lymph at likidong iyon palabas sa mga kalamnan. Maglaan ng humigit kumulang 30 segundo rito. Ayusin ang anumang mga bukol na mararamdaman mo. Pagkatapos ay dahan-dahang magpalit ng binti, kaliwang bukong-buko naman sa kanang tuhod at ulitin ang proseso. Dapat itong magbigay ng ginhawa na para bang pinipiga mo ang isang basang espongha. Hakbang 4 ang 120-degree pump. Okay? Dahan-dahang tanggalin ang pagkakakrus ng iyong mga binti at ibalik ang parehong paa sa dingding. Ngayon ay gagamitin natin ang gravity o hatak ng mundo sa pinakamataas na potensyal nito.
Iangat ang iyong mga binti mula sa dingding at iunat ang mga ito ng mas mataas ibinubuka ang anggulo sa iyong mga tuhod sa humigit kumulang 120 degrees. Ang iyong mga paa ay dapat na malayang nakalutang sa hangin. Sa posisyong ito, ang gravity ay may direktang daan mula sa iyong mga paa hanggang sa iyong mga balakang. Gagawin natin ang pedals exercise. Isipin na ang iyong mga sakong ay nakapako sa isang partikular na lugar sa hangin na para bang pumipindot at nagbibitiw ka ng gas pedal sa isang sasakyan. Kaliwa kanan, humanap ng ritmong tempo. Gawin ito ng 20 beses sa kabuuan 10 para sa bawat paa. Ang galaw na ito ay lumilikha ng epektong vacuum na humihigop sa anumang natitirang likido palabas sa iyong mga paa at binti. Hakbang 5 ang jelly shake. Dumating na tayo sa panghuli at pinaka nakaka-relax na hakbang. Panatilihing nakataas ang iyong mga binti. Ngayon gusto kong sadyain mong i-relax ang iyong mga kalamnan. Hayaang lumuwag ang iyong mga bukong. Hayaang mag-relax ang iyong mga hita. At basta na lamang ipagpag ang mga ito, lumikha ng panginginig sa iyong mga binti. Ipagpag ang iyong mga hita, ipagpag ang iyong mga binti calves, hayaan ang malambot na laman na umuga na parang gulaman jell-o. Ang panginginig na ito ay nakakatulong na paluwagin ang anumang likidong naipit sa pagitan ng mga kalamnan upang madali itong umagos. Ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, damaing muli ang pagiging magaan ng iyong mga binti. Gawin ito ng hindi bababa sa 1 buong minuto. Habang ikaw ay nagpapag-isipin na ang lahat ng kabigatan, lahat ng bigat ng tubig ay umaagos mula sa iyong mga paa, bumababa sa iyong mga binti at pumapasok sa iyong pantog upang maproseso ngayon din nang sa gayon ay maubos mo ito bago matulog sa halip na gumising pa ng alas, 3:00 ng madaling araw para gawin ito. Mag-relax at hayaan itong lumabas, magandang trabaho, maaari ka ng dahan-dahang gumulong patagilid at umupo. Ngayon, bago ka umalis, narito ang huling tip na magdodoble ng iyong mga resulta. Tinatawag itong double voiding. Karamihan sa mga lalaki, lalo na sa pagtanda natin, ay hindi lubusang na ilalabas ang lahat ng laman ng kanilang pantog sa unang subok. Akala natin ay tapos na tayo, ngunit may natitira pang kaunting ihi. Narito ang sikreto. Pumunta sa banyo at umihi gaya ng dati. Mas mainam kung nakaupo. Mas nire-relax nito ang mga pelvic floor muscles kaysa sa nakatayo. Kapag tapos ka na tumayo o kung nakatayo ka na, bahagyang isandal ang iyong katawan paharap. Maghintay ng 20 hanggang 30 segundo. Magsipilyo ng iyong mga ngipin. Maghugas ng iyong mga kamay. Maghintay lang. Pagkatapos ay subukang umihi ng 1 pang beses. Mamamangha ka na halos palaging may natitira pa kahit kaunti. Sa pamamagitan ng paglabas ng huling ihing iyon bago matulog, nabibigyan mo ang iyong sarili ng mga karagdagang oras ng tulog. Subukan ang 3 ehersisyong ito at ang double void technique ngayong gabi. Kung nakatulong ito sa iyo, mangyaring pindutin ang like button. Nakakatulong ito upang maabot ng videong ito ang iba pang mga nakatatanda na nahihirapan tulad mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Alaga sa Katawan para sa higit pang mga praktikal na tips sa kalusugan. Nais ko sa iyo ang isang mapayapang gabi at tuyo walang patid na pagtulog. Magkita tayo sa susunod.